Dante, ibig sabihin niyan ay magdedesisyon ang Korte Suprema sa lalong madaling panahon yung mandamus petition. Magandang gabi, Monica. Alam mo, walang ibinigay na partikular na timeline ang Korte Suprema kung gaano nila katagal desisyonan. Hindi lang itong impeachment complaint o petisyon na inihain sa kanila. Ang malinaw sa atin, Monica, nasa buong diskresyon ng Korte Suprema kung kailan nila ilalabas ang kanilang desisyon. Sa sesyon ng Supreme Court en banc ngayong hapon, kabilang sa inaksyonan ng Korte ang petisyon na humihiling na mag-convene ang Senado bilang impeachment tribunal at kaagad na magsagawa ng pagliliti sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat noong nakaraang Biyernes lamang naihain ang petisyon, ay mabilis na umaksyon ang kataas-taasang hukuman. Monica, ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Su Mayting, hindi niya alam ang partikular na natalakay sa en banc, pero ang impeachment case anya ay concern ng buong bansa. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Tumanggi na magkomento si Attorney Ting kung kaya binilisan nila ang pag-aksyon ay dahil wala ng panahon para talakayin ang kaso. Kaugnay nito, binigyan ng 10 araw ng Korte ang Senado na magsumite ng kanilang comment o sagot sa petisyon na dapat sila ay mag-convene na. Patunay din anya na may urgency ang issue dahil kaya 10 araw lamang ang ibinigay sa Senado. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Higit isang linggo nga, Monica, matapos makarating sa Senado ang kasong impeachment laban kay VP Duterte, naghain ng petisyon si Attorney Catalino Hinirillo Jr. sa Korte Suprema noong nakaraang Biyernes. Sa kanyang petisyon, sinabi nito na ang salitang forthwith sa Article 11 ng Konstitusyon, ang ibig sabihin ay kaagad, madalian o walang antala. Kaya naman hindi niya pinapayagan ng saligang batas na iantala ng Senado ang pag-akto bilang impeachment tribunal sa panahon na wala silang sesyon o nakareses. Monica, kabilang din sa natanong kanina sa tagapagsalita ng Korte Suprema kung pwede ba na mamagitan ang Supreme Court pagdating sa impeachment case, considering na ang Senado ay isang co-equal branch ng judiciary. Ayon pa kay Attorney Ting, pwede silang mamagitan alinsunod sa konstitusyon kapag mayroong pag-abuso sa diskresyon ang isang sangay ng pamahalaan tulad ng Senado. So isa yon sa titingnan nila, Monica, kung nagkaroon ba ng grave abuse of discretion ang Senado bago sila maaaring mamagitan dito sa issue ng impeachment case laban sa ating pangalawang Pangulo. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.